Ayun, so, mga kalat, different shade. Wala gagawa tayo ng breakfast, yung breakfast na. Ay, wala ito nabili. Wala ito nabili. Bakit isa? Wala naman siya. Wala naman siya. Good morning! Dito ba kayo ng breakfast nila? Kung hindi cereals, waffles, pancakes, dinner. Wala kayo pinakadali yung dito. Oh, bakit po ano? Sige. Yan, ay sunod na siya. Ibig sabihin, sunod na siya. Ayan po siya. Okay, ibig sabihin. Waffles eh! Kasi na siya. Yan po. Yan, alis ito ako ito natin. Yan ang tutuwa sa asin ito. Gusto ko ito? Where do you go? Yan. Yeah, I'm doing my vlog. Yeah. Ayan, so good morning mga ka-lovely friendship. Kamusta ang mga araw natin ngayon? So, welcome back. And if you're watching, this is Jonah, the Kasambahay story. Ayan, so same days, same ano tayo, wala nang edit. Hindi tayo masyadong marunong sa pag-edit. Ayan, so ganito po yung usual na routine ko pag umaga. Pagkagising ko ng 6 o'clock, syempre magpre-prepare ako, maghihilamos yan. Tapos papasok, gigisingin ko yung mga alaga ko. Yun yung pinakamahirap na gawin kasi napakahirap nilang gisingin, mga ka-friendship yan. So, hindi tayo gaano nakakapag-ayos ng umaga, diretso gising sa mga alaga. And then, pagkatapos nilang gumising, igagayak mo yung mga kailangan nila, yung mga uniform, yung mga ganyan, sapatos, lahat. Okay? Ikaw na mismo ang maghihila mo sa kanila, magtututbrush sa kanila. Ganun po sila ka-gold. Yan. Pagkatapos ay magluluto tayo ng breakfast nila. Minsan, cereals. Minsan, ano lang, pancake. Yan. Tapos, pagkatapos nilang kumain, syempre, igagayak natin yung mga bags nila. And then, mamaya-maya mga 7:30, yun yung time na pupunta na kami sa school. Ganyan. Ganun po yung usual na routine natin dito sa Kaharian. Ayan. So, kamusta po kayong lahat? Kayo po, ano po yung usual na routine ninyo? Yan. Ayan, so mga ka-friendship, no? May nakita ako na na post na grabe yung yung gustong schedule ng amo niya. Kung nakita niyo sa Facebook, grabe yung schedule na gusto ng amo niya. Gusto niya gumising ng within 5 AM para mag-prepare. So from 5 AM hanggang 9 ng gabi, nakalista doon lahat ng gagawin niya. Pero mo yun, 5 AM ng umaga. No, yung gumising ka nga ng 6 o'clock, napakahirap. Yung pa kayang 5 AM. Tapos ang gusto ng amo niya mula 5 AM, detailed yung gagawin niya. 5, 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang 9 PM. Wow! Shout out kung sino ka mang madam ka. Nakakagigil. Alam mo kung ako yon, uwi na lang ako. Punta akong embassy, bahala ka gid. Ano yan? From 5 AM. Tapos wala pang naka-indicate doon na niya, na rest na niya. Halimbawa, nakapagtrabaho siya ng 5 hours. Di dapat may rest hours sana siyang kahit isa or dalawa.
Ganyan na. Hindi, talagang sulit. 5 a.m., 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7, 7:30, 8. Ganon. Ang dami, as in detail. Magpunas ka ng shell, maglinis ka ng lamesa, upuan, maglinis ka ng CR. Lahat as in detail yung gagawin niya from 5 a.m. ng umaga hanggang 9 or 9:30 ng gabi. Wow! So, from 5 a.m. to 5 p.m. ng hapon. So, 12 na yon. Tama ba ako? 12 hours na yon. So, 5 ng umaga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanghali. 1, 2, 3, 4, 5 ng hapon. 5, 6, 7, 8, 9. Wow! 16 hours ng duty. Straight. Ano ka, madam? Kung ako yung katulong mo, ikaw nang gumawa niyan sa bahay mo. Tapos hindi mo pa in-indicate yung rest time ng worker mo? Ano kaya yun? Grabe ginawa mong makina yung katulong mo. Yun sinasabi natin na abusive sila sa time. Tapos hindi pa naka-indicate yung rest day niya. As in, everyday, yun yung routine niya. Wow. Wow talaga. Sila nga magtrabaho lang ng ilang oras, tapos mas marami yung pahinga din nila. No? So, may mga ganito talagang nakaka-beast mode umagang-umaga. Kita mo yung mga ganon na sitwasyon ng mga kababayan natin. Tapos, syempre, karamihan sa mga kababayan natin na ganon yung employer, natatakot din silang mag-complain kasi nga gawa ng ayaw nilang mawalan din ng trabaho. Alam nyo ba na merong bagong... Hindi ko alam kung saan ko nabasa yon, pero sa lahat ng mga manggagawa dito, kasama na tayo. Kung nakapagtrabaho ka ng straight na 5 oras, syempre may kasama yung rest. Hindi yung ganong tuloy-tuloy. Pero anyway, since naman madiskarte ang mga mga kasamahan natin, i-magic nyo. Diba? I-magic linis nyo yan. Kasi everyday naman na ginagawa na natin. So, maintain na lang ang kailangan. Yun nga yung sinasabi ko nga na dapat within 3 months, doon mo talaga ibubuhos lahat yung yung superpower mo sa paglilinis, sa pagkukuskos. Superpower talaga. Yun yung time na ibubuhos mo yung lahat ng puwersa mo. Yung superpowers mo para magkukuskos. Kuskusin mo na lahat ng makukuskos sa loob ng 3 buwan para the following months, maintain na lang yung ginagawa mo. Halimbawa, itong mesa. Yan, kiskisin mo na yung mga maitim-itim na yan. Para sa susunod na mga buwan, punas-punas ka na lang. Minsan nga, ihip-ihip na lang ang gagawin mo. Kasi malinis na siya. Ang mahirap lang yung, syempre, nakabantay yung amo. Yun yung mahirap. So, diskarte lang. Alam ko naman mga Pilipinong madidiskarte tayo. Yun. Pero kung sumusobra sila, umimik naman tayo. Kasi hindi po tayo makina. Lagi natin pakakatandaan na tayo, kapag tayo po yung pumalya at nagkasakit, wala po tayong spare parts na mabibili. Sila, anytime pwede silang kumuha ng bagong katulong. Okay? Wala po tayong spare parts ng katawan na mabibili kung ikaw yung pumalya. Sila, anytime pwede ka nilang palitan. Yun po yung lagi nating pakatatandaan. Kaya po pangalagaan din yung mga katawan din nyo. Huwag abusuhin. Hindi porke ganun ang sinabi ng mga amo ay ultimate ganun din ang susundin ninyo. Hindi po kayo makina para makapagtrabaho ng 16 hours na straight. Okay? Susunod po tayo. Gagawin po natin yung trabaho natin ng maayos. Pero kailangan din, bigyan nyo din ng time yung sarili nyo para
rest. Kung sila ay magagalit, sabihin nyo sa maayos na paraan na kailangan nyo din magpahinga at yun ay nakasaad sa inyong kontrata. So, 16 hours, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kulang pa ng isang oras. Dapat 9 hours na straight ang rest mo kapag matutulog ka na. Diba? Hindi naman ura-urada kapag tapos ka nang mag-work, matutulog ka na agad. Diba? Marami pa tayong mga orasyon. Mag-check muna tayo ng mga cellphone natin. I-message natin yung mga pamilya natin. Minsan, kung hindi ka nakakain ng panggabi, that's the time na kumakain ka pa lang sa room. Magluluto, or maghihilamos, maliligo. So, anong oras ka na makakatulog? So, hindi sapat yung 8 hours lang na bibigay sa'yo on the spot o rather 8 hours. Ano yan? Pagkatapos mong nagkukuskus, tulog agad tapos gising ulit ng 5 a.m. Wow! Ako nga hirap na hirap akong gumising ng 6 a.m. Tapos gigising ng 5 a.m. Hindi ko ma-imagine. Tapos papatulugin ka na after 16 hours. Grabe. Whew! Ayan, so sa mga pamilya ng mga OFW sa Pilipinas, yun po. Hindi po ganoon kadali ang trabaho namin. Depende sa sitwasyon ng mga dinadatnan naming employer. Minsan, okay, karamihan hindi. Yan, so bigyang importansya, tama ba? Pahalagahan yung mga hirap ng mga OFW at huwag kayong magtatampo agad kung hindi na pagbigyan yung mga kahilingan ninyo. Lagi nyong kamustahin yung mga kapamilya nyo na nandito sa ibang bansa. Kahit simpleng message lang, napakalaking bagay na yan para sa amin. Pampalubag loob, pampalakas magtrabaho, no? Makabasa lang kami ng I love you mama, ingat mama. Simpleng message, kahit sabihin mong OA, pero napakalaking bagay sa mga OFW yan. Yan. So, sa mga ka-friendship ko din, nagtatrabaho sa loob ng bahay, palagi po kayong mag-iingat. Huwag nyo pong hayaan na abusuhin din yung mga oras ninyo. Kasi kapag hinahayaan ninyo, mamimihasa po sila. Ipaalam nyo po sa kanila ng maayos na kailangan nyo ng tamang pahinga, tamang oras ng pahinga. At kung ayaw nila na kumontak ka na sa agency mo, magpalipat ka na lang ng employer mo. Okay? Dahil hindi po tayo makina. Especially kung kulang-kulang yung mga pagkain na binibigay nila tapos pagtatrabahuhin ka ng ganun kahabang oras, magpalipat ka na lang. Ayan, so mga ka-friendship, Yellow Yusuf, take your food. Ayan, so mag-breakfast sila, katapos pupunta kami sa school. Ayan, so yan, kung ano man yung nasimulan natin maganda, pagpatuloy lang natin. Magdasal po kayo palagi, and syempre kung karapatan nyo, syempre ipaglaban ninyo. Huwag yung tatahitahimik lang kayo kasi dyan po pumapasok ang pang-aabuso. Okay? So binasa naman po ninyo yung mga kontrata ninyo at alam din nila kung ano yung nakasaad sa contract ninyo. Kaya kayo ay may karapatan ng tamang pahinga. Ayan. So hanggang sa muli, maraming salamat po. Kami ay lalaraga na mamaya-maya. Maghapon punta sa school and babalik. Tapos, matutulog ulit pag-lit. Siya rin. Ayan. So, thank you mga ka-friendship. Maraming salamat po sa pagtambay sa ating munting bahay. And huwag niyo naman po kang kalimutan i-subscribe. Samahan niyo ako sa ating araw-araw na video. Minsan hindi tayo nakakapag-upload. Ayan. And syempre, tulungan niyo ako ma-reach yung goal ko na 1,000 subscribers. Maraming salamat po. Ingat po kayo.